Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Tayo po ay nasa ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. At mula sa ating ebanghelyo, narinig natin ang napakagandang kwento kung papaanong si Pedro ay nakalakad sa ibabaw ng tubig. At nangyari ito sapagkat nakinig siya kay Jesus na Panginoon at Diyos. Pinakinggan niya ang salita ni Jesus. Halika, bagamat tubig at alam ni Pedro na baka siya'y lumubog, pero pinanghawakan niya ang salita ni Jesus. Salita na makapangyarihan, salita na nagliligtas. At sumunod si Pedro sa salitang iyon ni Jesus. Naglakad siya sa ibabaw ng tubig habang si Jesus ay nandoroon sa di kalayuan, nakaibabaw sa tubig, hindi lumulubog. Pero lumakas ang hangin at nagkaroon ng pag-alon at si Pedro na naglalakad at nakatingin, nakapokus kay Jesus ay parabang nawala sa kanyang sarili, nawala ang kanyang focus kay Jesus at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin niyo ako. At nilapitan siya ni Jesus. Inabot siya sa kamay at sinabi ni Jesus sa kanya, napakaliit ng iyong pananalig. Mga kapatid, itong bahaging ito ng Ebanghelyo ang magandang pagnilayan at dalhin natin sa ating pananalangin, sapagkat ang nangyari kay Pedro sa katotohanan nangyayari din sa atin at mangyayari ng paulit-ulit sa atin. Anong ibig sabihin? Noong si Pedro ay nakatuon ang buong atensyon kay Jesus, nung siya ay nakatingin kay Jesus at nakapokus lamang kay Jesus, nagawa ni Pedro ang imposible, ang lumakad sa ibabaw ng tubig. Nasubukan mo na yon? Kapag ikaw ay nagbe-beach o nagsuswimming, na-try mo na ba na lumakad sa ibabaw ng tubig? Imposible, di ba? Pero pinanghawakan ni Pedro ang salita ni Jesus. Halika, lumakad ka rin sa ibabaw ng tubig. Naniwala si Pedro sa salita ni Jesus. Pinanghawakan ni Pedro na talagang makapangyarihan ang salita ni Jesus. Sapagkat si Jesus ay Diyos, maging ng kalikasan, ng karagatan, at lahat ng sangnilikha. Pinanghawakan ni Pedro ang salita ni Jesus. Kaya nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Pero nung inalis niya yung kanyang atensyon, yung kanyang tingin, yung kanyang focus kay Jesus dahil sa hangin, unti-unti siyang lumubog. At ganyan ang nangyayari sa atin, di ba? Habang tayo ay nakatuon kay Jesus at tunay
na nananalig sa Kanya, payapa ang buhay. Maganda ang nangyayari sa buhay. Pero nung naging abala tayo sa maraming bagay at nawala yung ating atensyon kay Jesus at nakalimutan natin ang tungkol kay Jesus at mas pinansin natin ang mga kaabalahan sa paligid, di ba doon tayo unti-unting lumulubog? Doon natin nararanasan ang pagkalayo sa Diyos. Pero, nung nakaranas tayo ng unti-unting paglubog, nung nakaranas tayo ng unti-unting pagbagsak, nung nakakaramdam tayo na napapalayo na tayo sa Diyos, di ba, tumawag tayo sa Diyos, Panginoon, tulungan mo ako. At di ba, tinulungan ka ng Diyos? Talagang makapangyarihan ang Diyos. Sa Kanya lamang natin ituon, ibigay ang buo nating sarili, ang buo nating atensyon, sapagkat siya lamang ang Diyos at wala nang iba. Yung mga pinagkakaabalahan natin sa buhay, pantulong lang yan. Iyan ay mga pamamaraan upang mas ilapit natin ang sarili natin sa Diyos. Pero kung yung mga bagay na yan ang mas naglalayo sa atin sa Diyos, baka naman magandang pag-isipan, ito bang ginagawa ko? Ito bang pinagkakaabalahan ko na naglalayo sa akin sa Diyos ay dapat ko pang ipagpatuloy? Aanhin ko ang mga pinagkakaabalahan kong ito sa buhay kung ako naman ay napakalayo sa Diyos. Aanhin ko yung mga pinagkakaabalahan ko sa buhay kung unti-unti naman akong lumulubog at bumabagsak. Panginoon, sagipin mo ako. Panginoon, tulungan mo ako. Yan nawa ang mga salitang bigkasin natin sa ating pananalangin sa Diyos. Amen.